So ngayon guys is magtatagalog ako, magbibisaya ako, or mag-i-English ako para mas maintindihan ko guys. Kasi minsan kapag nagtatagalog ako, meron namang hindi nakakaintindi. Kapag magbibisaya ako, meron ding hindi nakakaintindi. So the same lang siya, no? So doon na tayo sa part guys na nag-meet na kami ng husband ko after our long distance relationship. So, almost 1 year jud mi guys na hindi kami nakita ng husband ko kasi nga gusto ko makilala pa siya ng mabuti before kami magkita sa personal. So, may nag-asa kigi guys kung ano daw first impression ng husband ko nung nag-video call kami. So, sa aking kwento guys is yung first impression ng husband ko talaga sa pag-video call namin is na-amaze talaga siya sa akin. Nagagandahan siya kasi nga I am look different for him. Kasi nga, morena ako, maganda daw ako, sexy daw ako. Tapos, sa mga foreigner guys is, gusto talaga nila yung mapapayat based in my own experience guys. So, wag na kayong papalagyan guys. So, this is the truth. So, nung pag-decide namin ng husband ko guys na magkita kami dito sa Pilipinas is, nag-land na yung airplane doon sa Cebu guys. Kasi doon siya pumili na mag-land kaysa sa Manila. And also, gusto din niya makita yung Cebu. So, that was December 18 siya guys. While ako guys, nandun pa ko sa eskwelahan para mapasa ng mga projects. Tapos, before yung ana guys is, meron pa kaming exam. So, before mag-end of year. Kay meron naman din yung Christmas party sa college or mag-end ng school year sa December para vacation. While na siya sa Cebu guys, ako po napa sa eskwelahan. So, nagchat-chat mi guys, nag-video call mi ana. And then, everyday guys, nag-video call me, and then, na siya mga story about sa iyang experience dito sa Cebu. So, murag, I think, sa 9, so na siya sa 18 guys, so nakabot siya, so nag-rest siya ng 18 sa gabi guys, dito sa Cebu. So, 18, and then 19, 20, 21. So, pagka 22 guys, is flight na yun. So, 3 days siya sa Cebu guys, para mag-ano siya guys, makita niya yung Cebu while waiting for me siya guys. So, 3 days siya doon guys, may nakakilala siya mga tao doon. Like, ang mga taxi driver, yung mga tao talaga sa iba't ibang ano guys, especially sa islands guys, sa hotel at iba pa. So, merong mga driver doon guys na nakakilala sa kanya. So, they were asking guys kung MMA fighter ba yung husband ko. So, sabi ng husband ko na, yes, and how do you know? And sabi naman nila guys, because we're watching an MMA fighter and you look so familiar. I think you are champion there. And then, sabi ng husband ko, yes, that's so amazing. Na kaila di kasama ako adi ay. So, nagpa-picture sila guys. So, nahimo siyang famous dito sa lugar dito sa Cebu, Mactan guys. Pero dili kita na tao nga ni nakaila dito guys. Familiar lang jud daw kuno niya ang ako ang husband. And then, so niya to siya sa lain nga place guys. Kay gusto siyang na makita pa siya sa laing lugar, dili lang ang Mactan. So, na siya nakilang nga driver dito guys, taxi driver. So, nagi daw uban guys nga mag-asa iya nga kung nabado siya girlfriend or uyab di ari sa Pilipinas. And then akong husband is mingon man nga, yes, na siya, na nakoy uyab taga Mindanao. Ang siya, taga Mindanao. Oo, dayon. Mingon daw sila guys na gusto ka og kanang uyab di ari sa Cebu. Imuha naman akong husband guys na, no, I don't need girlfriend. I have girlfriend already and I'm not cheater. And then sabi ng taxi driver guys, oo, pwede lang naman dalawa ang girlfriend mo doon at dito. At saka, ato ta sa island para makita kag mga babae dito nga nasa bar. At din anak ko nga husband guys. So, no. Dili jud ko anak kay syempre loyal ko sa ako ang girlfriend dito sa Mindanao. Wala ko ni anhi di ari sa Pilipinas para makiglandian ang mga taga bar o unsa pa nang kilikili di ara. So, that time guys, dagan jud kayo mamansin sa ako ang husband kay syempre alone na siya ra isa dito sa Cebu, and then nagtuwa mga tao nga single siya, and then meron din mag-asa kanya na gusto mo ng babae, we can take you in the islands or in the bars. Mingon pero ako nga saban nga, no, I have a girlfriend. Where did she live? Yes, sabihin niya guys na she lives in Mindanao. He will not tell where I live. So sasabihin lang niya na taga Mindanao ako. And then sabihin niya na okay lang yun. I will take you in the island. So same lang talaga sila guys. So, different driver, but the same na mag-asa kanya nga girlfriend daw gusto dalawa or tatlo. So, mga ganyan. Tapos, maganda. Matangkad. Mabait. Like that. And Maya Saban said, no, sorry. I can't do that to my girlfriend. Because I love my girlfriend and I am loyal to her and I will never cheat on her. After that, guys,
So, in-explain niya sa akin, so bali, nag-ano siya ng, sinabi niya sa akin kung ano yung mga ano niya doon, nasugamak niya dito guys ba, ng mga tao. So, nag-wonder siya, ano yung anak mga tao nga mag-offer o mga babae. So, it means ba, kung ani ang foreigner di ari, upiran dayon nila og babae. When they know nga nana siya uyab, umingon na sila nga, long distance, mamulan na problema. Magkuhan kaglain, dapat dili ka isa-isa ra mo na daw sila guys, ayaha. Dapat dili isa-isa, dapat duha, kay na may ibang foreigner diri, tagduha, tagtulo sila ilugan, may ingon pero ang husband. No, I'm not the one of them. I'm not like them. Nga, mag-on ko, two-timer ko, magtulo-tulo, pat-upat ko babae, no. I am stick to one, I'm loyal. And kuan siya sa kuha, honest yun siya sa kuha, guys. Kung unsa yung nasugamak na mga istorya dito, guys, isulti po niya sa kuha, guys. So, niana po ko sa iya, guys, nga, depende po na sa imuha kung magpadala ka sa ila, kasi kahit tentasyon man na, no. So, kung magpadala ka sa ila, okay ra po sa kuha, kay di man po ta kasal. I have no right for you na kung anong tika pagbawalan. So, you can do whatever you want there. You are alone, you're single, we're not married. Oh, okay ra gid na sa kuha para kanang di ra pitaw na to makita kung loyal ba ka sa kuha. O ana po siya sa kuha, ngano buhaton na ako na giingon gani na ako na sa imo para makabalo ka kung unsa ang mga kuan sa mga tao diari. Labi na ng mga fisherman or mga driver diadto sa Cebu, mayon ana. Tapos na po siya nakaila sa mga hotel, maura gyapon ang ginang kuan nga magbabae ra gido kuno kay layo man daw ang iyang uyap taga Mindanao man daw dili ko kabalo. Hinimingon man sila, don't tell your girlfriend. You must just have fun here, go to island, go to bar, blah blah blah. Tapos guys, nga na po ko sa iya nga enjoy your days there because after 3 days we will meet. And then depende ra gid na sa imo magpadala kasi tentasyon. Kung ganahan ka sa mga babae dire, it's okay for me. You can go with them, you can have fun with them. Mingon po din siya guys, so dili jud ko na kay wala ko ni ani diri sa Pilipinas para mangita kog lalaing babae. Dumating ako sa Pilipinas, sumisita ako sa Pilipinas because of you. I came here for you. So mao na yang giingon sa kuha guys, ni ani do siya kuno sa Pilipinas para sa ako, dili para sa ubang babae. Ingon siya sa kuha guys, that is just temptation. Kung sa jud daw siya kaluyal. So after 3 days guys, nag-meet na mi guys. So grabe na jud akong kakulba guys. Grabe na akong kulba. Unya at that time guys is nagtawag siya sa ako before ang iyang flight nga wani na daw kuno siya diri sa Butuan. So after 1 hour guys is kuan na gid siya maabot ako no siya diari sa kuan sa Butuan. Mga hapon na gid to. And then before siya naabot diari sa Butuan guys is gapray na jud ko daan guys nga so nangayo og sign sa Ginoo guys kung mao ba gid na nga lalaki para sa kuha. So unsa makabalo ba mo unsa akong gipangayo sa Ginoo ang sign nga ako gipangayo kay kanang sign guys is bali dituo jud ko ana nga sign nga mahitabo gid na. So gaampo ko guys nga taimtim sa ako ang kasing-kasing nga pag once mo ulan buot pa sabot dili pa siya ang lalaki na para sa ako. He is just my visitor. Pero dili pa siya nga kuha ang kapika sa kinabuhi. Pag once mo init tapos magangin-hangin buot pa sabot siya nagyud ang lalaki na para sa ako. So mo to guys, I was just waiting the time guys na mudag kong ba, muinit ba, muhangin ba. So ano siya guys, detect siya sa kuha. Nandito na ako sa arrival. Ano po gulo, putay. So my sister guys was behind of me. So nag-video siya guys para makita ko talaga guys ba. So sabi ng kapatid ko na babae, "Pa, you must just relax. Do not be so much nervous. You should calm." Because kabalo man siya guys nga kinakabahan talaga ako sa pag-meet namin ng husband ko. So nag-video na siya guys. Tapos while nag-wait ako sa kwan guys, waiting area, so I'm still praying, I'm still asking for the sign, if God will hear me. And I said, if this is the right person for me, give this kind of sign. And gyatag man din sa Ginoo. Pag-abot na niya guys, kung nilantaw jud ko sa langit daan guys. So I look the sky guys, kung ulan ba o di. So pagkanan ako guys, kung wala man pud siya ni ulan no, nagangin-hangin man pud, mo man siguro ni ang sign. So pag anhis ako ang bana guys, diya pa lang sa airport dira sa Butuan guys. Wala man siya ni ulan guys. Nagangin-hangin po siya, di ba? God is powerful. God is good all the time. When you ask something, God will give it to you. If you believe it, it will happen. So, mao to siya guys. Ang akong husband guys, I cannot believe guys na iba pala siya sa personal. Yung looks niya sa video or sa video call or sa picture is different than in person. So bali nagwapuhan jud ko sa iya guys. Pag abot ni siya murag eye to eye ni guys. I was just freezing that time. I don't know what I feel. Parang nasisiyahan ako. And then he looked at me guys and he threw his bag like that and he hugged me tight. So pag hug sa ko guys, nihag ko sa iya guys. Wala, I feel him. I feel comfortable with him easily.
I feel like protected, like that ba? And then, I feel like, parang siya na talaga yung magiging husband ko. But I never think, guys, na, this is just a sign or just a feeling. And then, so my husband hugged me tight 5 minutes or 10 minutes pa to siya, guys. Hug ko niya, guys. And then, my sister was ikilig, guys. Grabing kilig sa akong igsuon. Grabe, jud siya ka, murag in love jud kayo akong husband saya. So, sabi ng husband ko, guys, the first time na nakita niya ako sa airport, he cannot believe. Kasi yung expectations lang talaga niya, guys, is shake hands only or hello lang. But he cannot believe, guys, na gihag ko niya kay tungod daw feeling daw niya nga ako ang the right person sa iya. Kay before po siya ni flight di ari sa Butuan, guys, is nagampo na po siya, guys. Unsay sign, unsay feeling para kung siya na bagyod. If I was praying for our life, for our relationship, guys, for our feeling, guys, siya po nagampo po siya, guys, nga pag makita mi is kanang naajud siya feeling. So he did not even think, guys, or he did not expect na ingon ana di ko kagwapa sa personal. Char! Diba? So for him lang naman, guys, wala sa paginambo, guys, ha. That's how he felt for me. And then, so ano siya sa ako, guys, so, hala, cute mo di ka sa personal. You are so skinny, you're so beautiful, you're so petite, you're short, and that's my dream. You are my dream girl. Yan na siya, guys. And then, I can't also believe, guys, and that time, guys, instead na maulaw ko sa iya, guys, or mahiya ako sa kanya, hindi ako nahiya sa kanya, guys. It's just because I feel comfortable. I feel like I already know him since then. Parang ganyan siya, guys. If you already know that person is your destiny or your husband sa imuha yung life, guys, is ma-feel yun di mo nga murag dugay na mo nag-ila ng tawana. Ma-feel yun di mo nga, hala, murag safe ko, feeling na comfortable ko. And my husband asked me if I was nervous or shy ba ko daw. Ano po, no, I was not shy. Feeling ko comfortable ako sa imo nga. And then, so nanami sa taxi, guys. So happy ko siya, guys. Ang iyang smile, guys, is priceless kaayo sa ngatanan. So dili gyud nimo ma-explain ang iyang smile, guys. He looked tough, he looked so scary, he looked so brave, or he looked like different from your eyes. But for me, guys, no. He is really a good person. For me, he's a soft guy because of his personality, because the way he treat me, and because I feel his love. From the other people, guys, to other people, guys, the people will judge him because of his looks. Because the people doesn't know him very well. But me, I know him than anyone else. I know him very well than my parents or my family. So after that, guys, is nanami sa kotse or sa car. So kasi nag-rent kami ng car doon, guys, and that time. So nandun na kami sa kotse, guys, with my sister, with my brother, me, and then him. So nandun kami sa likuran kasi front set yung sister ko, ang brother is my driver. And then, para siyang hindi siya makapaniwala ba na na-meet niya ako sa personal, and he was looking at me, he was staring at me, and I said, bakit ka tumitingin sa akin? Like, sabi niya, I can't believe how beautiful you are. How skinny you are, how short you are. You are perfect for me. Sabi niya sa akin, guys. And then, sabi ko, are you really sure? And then he said, yes, I am very sure. You are really so beautiful. You are the most beautiful I ever seen. Parang na-heart ako, pag sure di araw sa Pilipinas ra ba, pag itom ka, pangit ka, dili ka gwapa, pag mubo ka, inon kag bata, or di ka kagandahan. But for the foreigners, guys, you are the most beautiful in their eyes. Mga ganyan. So after that, guys, is, ningon akong husband nga naabaday mall. Naabaday mall. So, ningon akong igsuon nga, yes, naay mall di ari. So, niya mi sa SM. So, pumunta kami ng SM, guys, para bumili kami ng pasalubong ng aking pamilya. Kasi nga, hindi siya nakabili ng pasalubong para sa kang pamilya kasi nga nagmamadali siya, guys. And then he don't want to bring a lot of foods from the airport kasi nga bawal yung heavy things doon sa airport, guys, at magdala ng mga pagkain, ng mga ano-ano dyan. So dito lang siya sa Butuan nakapagbili ng pagkain. So bumili kami, guys, ng chocolate, dish, or at iba pa, guys. Marami yung binili namin, guys. So before kami pumasok sa SM, guys, so nag-ask siya sa ako ang igsuon, guys, kung tagaan ba mi niya og 1 minute lang nga privacy diha ra gud sa kuan gud, guys, doon sa kanang sa guard kay na may guard diara sa SM baya na likod. And then ana ko sa iya, why? And then niya na pud siya sa ako, guys, nga I just want to hug you because I cannot believe that I met you right now. I can't believe, and I don't know how I feel right now. I'm so happy. Like that ba? So, he hugged me again, guys, and then gihag po na ko siya, guys, and I feel his energy talaga na grabe yung energy niya para sa akin na ma-happy siya, tapos na feel na ko parang mahal niya na talaga ako.
And then, while I was hugging him, guys, is mayroong mga matatanda na nakatingin sa amin. And then, I did not know, guys, I did not expect na, talaga, roll eyes nila ako, guys. Ganyan, guys. So, ginaganito ako noon, nagaga ako. Tapos, tumitingin ako while we're hugging, I hug my husband. So, we hug my husband, guys. So, I hug my husband hugged me. So, ni Ana, manoon sila, guys. So, ang tigulang ni Ana, nag-roll og eyes. Ana siya siya. Ano siya, guys. Pero that time, guys, I really ignored them. I really ignore. Kay tungod, I want to feel our moment with my husband. And I don't want to ask her kung nganong nagminaldita, nganong nanipat siya sa kuha, guys, nganong nag-roll eyes man siya sa kuha. Ako gid, guys, dili ko kiling mangaway og tawo. Bisan og tigulang ka di ara. Even I heard something behind of our back in that time. Kay first time man nakita to sa mga tao nga yan diri ang ang foreigner nga gay tattoo. So he was looking different from the people, guys. So iba yung tingin ng mga tao sa kanya. Ang daming tattoo. What is that? Also, this girl is so short, is so small. Looks like his daughter. That's what I always heard. But I did not respond. I did not argue with them or fight them. So I just ignored it and walked there. We're just talking because if I will ask them, guys, or I will argue them, guys, baka mag-ask yung husband ko ba, what's happening? Unsay mga kuha nila di ari? I don't want my husband to judge people here in Philippines, especially around us. Kasi yung I heard some people talaga, guys, is grabe yung judgment nila. If the people judging me here on social media, it's more worse in personal because you can hear them like that ba. So I just ignore them. I just want to enjoy our moment with my husband, buy something, buy chocolates, blah blah blah, kung ano pa ba dyan. And after that, guys, is umuwi na talaga kami ng husband ko sa aming bahay. So, hindi kami pumunta sa hotel or something like that. So, largo dahil miss amo ang balay to meet my family. And my family was preparing a food for him as a welcome. But my husband don't want my family to make an effort or magpa-welcome, mga ganyan. Kasi my husband doesn't know the culture here or tradition here na pag once first time pumunta ng afam dito is magpa-welcome talaga tayo. So nang guys, he did not expect na nandun pa lang siya sa door ng house namin is nagpa-welcome niya mama, papa ko, or my family is like, welcome, Dorian, welcome home, welcome here in the Philippines, welcome here in Butuan, welcome to our family. And my husband was shocked, oh wow, thank you so much, I did not expect that. And then, he met my whole family, so hinahag niya yung family ko, especially my parents. And before siya pumunta dito sa Pilipinas, guys, is tinuruan ko na talaga siya na magmano, mga ganyan, guys, magmano siya, so nagmano siya sa mama at papa ko, and my parents cannot believe that my husband did that to them nung magmano. So he was really respectful for my parents. And I told him, my parents the most important na respeto talaga. Because I respect my parents, you should respect them too. Because kailangan mong irespeto ang pamilya ko. And more important is my parents because they raised me. And then, so he did that, guys. And then, we ate together with my family and he was really amazed to my family kasi nga daw is sobrang ingay and then sobrang para siya, you know, our culture here in Philippines, every time we have an occasion or small occasions, we are happy like that. And then, he was really smiling to my family, guys. And then, my father was happy. And my mom too. And then, after that, guys, he cannot believe. So, he took a video to my family and then, he sent it to his mother. So, gisend niya sa iyang mama kung sa mga tao siya, grabe, my mom. And sabi niya, guys, so, grabe kadagan og tao. Grabe, big family, happy family. Sabi niya, the first impression na sa aking family, guys, yung first impression niya sa akong family, guys, is sobra talagang happy, tapos sobrang, talaga siya, guys, parang welcome talaga siya to be part of our family. So, after that, guys, is, nag-talk na sila ng aking parents, so I was the translator, guys. So, tinatranslate ko sa kanila yung sinasabi ng husband ko, sa sinasabi ng mama ko at papa ko, para sa kanya. So, I was their translator. So, pag-translate na ko sa ila, guys, so they understand each other, guys. So, my mom telling him something na thank you so much for visiting us here. Thank you for being interested to be here. And my father too. So, nag-story. So, I was translating, guys. So, it was really long story, guys. And then, nagpasalamat po just ako ang family, guys, is nag-welcome sila umayo. That was really amazing for me that I ever experienced in my whole life. Na may isang lalaki na pumunta dito. Instead na dapat meron siyang mga relationship doon sa kanilang country because in Asia, MMA champion siya. There are so many girls are interested to him, guys. Kasi nga, sa kanilang country, he was a good-looking man. Tough man,
all girls wants him because of his looks and personality. It's just because he was not interested to the Western women, guys, or European women. It doesn't mean he's not good looking. He is really good looking, guys. He is really good looking, and then meron din siyang standard sa isang babae. So in that time, guys, before me nag-engage ato, daghan siya mga babae nga mo chat sa iya, guys, no, sa iyahang country, magilo-hilo sa iya, I want to meet you, blah blah blah. And then so diha na tanga part, guys, sa pagpanligaw niya sa kuha, because I want to experience the old ways, because my parents is traditional. So gusto jud ko, guys, nga maawat sa ako ang mama nga only one man nakaano sa kanya. So you know what I mean. So after that, guys, is every day siya naga-visit sa kuha. So wala gud me as in nga kuan, guys, kanang matulog ba me together. No, that's not good to do as a woman. If you really respect yourself, and then meron ka talagang dignidad sa sarili mo, and then mahal mo ang sarili mo, then you know what is the right thing to do. And if you learn and if you listen to your parents' advice and discipline to them, you know what is the right thing to do, especially nag-legal age na ka. So after that, guys, is everyday gani akong hasbad sa among balay, dala siya og mga kuan, guys, prutas or sudan, ice cream or biscuits. Or may na siya, guys. So dagan jud yung dalon everyday, guys, kasi syempre mangligaw gani, no, wala na gyud dalon. But I did not tell him, guys, na magdala ka. I never demand something na madapat dalhin mo yan, ha, blah blah blah, ha, because my husband is so intelligent person. Alam niya kung ano ang culture dito sa Pilipinas, na once maligaw ka, you should bring something. Kasi nag-google siya, guys, before siya pumunta dito sa Pilipinas. So yung mga sinasabi ko, guys, about culture, guys, sinesearch niya na talaga sa Google. At totoo ba yung sinabi niya na maligaw? Google said yes, you should bring something for the family. If you want to court a Filipina, this is the thing that you need to do. Oh, yan ang gibuhat, guys. So, help you just ako ang pamilya dito sa balay. So, morning, guys, dili siya mabisita sa ako kay he needs time for himself. And then, every afternoon siya, guys, like 1 or 2 p.m., bumibisita na siya sa akin, guys. And then, before kami mayroong time each other, guys, is mag-spend muna siya ng time for my family to talk like that. Oh, di ba? And then, my parents will ask me or to tell him like, we can have a privacy to get to know each other. Ganyan. So, my parents give us a time, a free time to talk. Oh, dito mi sa balcony, guys. So, we are in the balcony. Para magkakilala talaga kami. We are talking. And then, about sa kultura dito sa Pilipinas. Everyday siya, guys. And then, sabi niya sa akin, guys, nga pakasalan daw niya ako kaagad. I was so shocked, guys. I said, hindi ko gusto magpakasal agad. Kasi gusto ko munang magkakilala tayo. Not 1 week, not 2 weeks, maybe 1 month, tapos bumalik kasi in yung country because there's a lot of paperworks to do. There's a lot of paperworks to process like that. Said, okay, I can do everything for that. Sabi niya sa akin, guys. And then, after that is, nagsabi ako sa kanya, guys, once the woman get married, you know, I don't want na ako yung maghabol sa lalaki or mag-adjust sa lalaki. Gipakita gyud nako ang tinuod nga ako. So I show my real personality. I did not hide my own personality para malaman niya na kung ano ako at para hindi siya mag-regret at the end of the day. Para rin na makadecide siya kung gusto ba niya ako or mahal ba niya ako. Mga ganyan. So sinabihan ko siya, guys, nga kapag mag-marriage tayo, meron talagang dowry sa among family. Without dowry, oh, di ba, sa mga Filipino man ano, ako Christians man ko, pero namin dowry. Oh, without dowry, na, no marriage. Because makagaba po ba yan, wala kay dowry sa atong ginikanan. So, kanang dowry, guys, it's not all about na gibaligya kasi mong ginikanan. It's all about na muragi, cherish mong ginikanan, babali. Kultura gina na to, only the mga katigulangan ang nakabaluan na unsay meaning anang dowry. So, ang dowry po, guys, is hatagan po og dowry nga ako ang mga igsuon ng mga magulang. Bali akong ate nga wala pa nagminyo, akong mga kuya nga wala pa nagminyo. Pag once ang imong ate nagminyo na, dili na nimo siya tagaan kasi syempre naman siya pamilya. Yan na rin mga magulang nga nalakdan nimo. Ana na siya ang dowry. And then, pagkauman na, guys, yan po siya sa kuha. That's not a problem for me as long as na kanang holy ka nga woman, you're holy woman. And then,
If that's what you want, I can give that for your family, for your dowry. And then, okay, number 2. So, he accept that, guys. So, number 2. Sabi ko sa kanya na, pag once magminyo tang duha, dapat ang imuang kwarta, i-limit mo sa kuha. So, mo, gina siya, guys, no, ako'y paligoy-ligoy sa iya, yun. So, wala akong paligoy-ligoy sa kanya. Sinabi ko talaga sa kanya, number 2, kapag magminyo tayong dalawa, dapat ibigay mo sa akin yung pira, i-limit mo sa akin. Kasi I am your wife. It's not like, yes, I am your wife, we'll just give you an allowance. No, that's not good to do. Yes, I am a housewife, you're a provider, pero dapat ibigay mo sa akin yung pira mo because I will budget everything. Oh, electric, hotel bill, at iba pa, pagkain, ano pa yan. Hindi lang kay, I am just your stunt woman dito sa bahay natin, for example. Tapos, ibigyan mo lang akong allowance para akong maid sa'yo. Umura kong katabang ni mo nga, tagaan ako ni mo kwarta, imura kong turja kong di ara, anana, ginana ko siya. No, that's ikis for me. That is na number 2, na dapat mo limit ka kwarta sa kuha. Ihatag niyo ng kwarta sa kuha. Dapat deal ta ana before the marriage, you should accept that. Mo na kong gingon sa iya, guys. Hindi mo siya, yes, you are right. That's the most important. The woman or a housewife or a wife has a right to get the money of the man. Because the man will just provide, will give a money to the wife. Because the wife has no job, so the man must give a money to the wife. Dili kay ang lalaki may mag-budget, ang lalaki may nuoy kwartahan, ikaw wala, unsa ka maid nga walay sweldo-sweldo. Unsa ka nang anaon ra ka sa laki nga walay sweldo-sweldo. Ikaw walay kwarta. So mao na siya, guys, agree gina siya sa kuha, guys, sa number 2 na kung giingon sa iya nga i-limit ang kwarta sa kuha kay asawa man ko. Ako'y mugunit sa kwarta kay syempre asawa man ko. Walay allowance kay pirmi man ko makadungog na sa ban mga foreigner nga tagaran ni noon nila allowance ang ilang kailangang Pilipina kay tungod lagi do mahadlok ikuan sa pamilya or unsa ba nilang pangunahon na diara gyana jud ako siya dai strike kag istorya ayo pagbaduha nga mura kag Pilipino bitaw nga bisa foreigner ka adapt our culture, our ways of marriage ngay hatag nimo ang kwarta sa akuha. So number 3, guys, is dili jud ta pwede magkuan-kuan no kanang maglakaw-lakaw ta kita rang duha. So giantos yun na niya, guys, ang naichapiron, giantos yun na niya nga walay mag-sex badiran, no. Because I have dignity to myself. I know what is the right thing to do. I know what I want or what is the best to do. Kay tungo dili ko gusto nga makasala ko sa Ginoo nga wala pay minyo or makasala ko sa akong pamilya because I always obey my parents. My parents wants. So my parents rules, gidisiplina mi nila og maayo para dili may mabinuangan og lalaki. Ana, depende ra gyud na sa imuang self kung mosunod ba ka sa imuang pamilya or sa imong mama ug papa or no. Kay naman gid kay suon nga dili mo sunod sa imong mama ug papa. So you are sisters, you are siblings, pero lahi mo og tumong sa inyong kinabuhi. Mo follow ba sa imong mama or papa? I know. Mo follow ba sa imong parents sa pagdisiplina or dili? It's your choice to follow them. It's your choice to obey them or not. So pag ato, guys, nga istorya na mo ato, guys, about sa kultura diri sa Pilipinas, guys, sa kaminiyuon og kubanta. So ang akong husband, guys, always yun na mudungan og kaon sa kuang pamilya. So that time, guys, is gipatilaw yun ako akong husband og bulad, ana. So ana pud akong husband, what is this? Ana ko ba dry fish? And then he tried to eat that, guys, kasi nga sabi ko sa kanya na kapag wala kaming ulam, ito yung kakainin namin. So you have to know our dish here in our house. Ay sabi niya sa akin, why the smell is different to sa dry fish daw. Ano po ko nga, this is our favorite food. This is our favorite dish here. So try it. So try niya, guys. Siya, ang sarap naman. It's very yummy. Very delicious. Sabi niya sa akin, guys. Siya, yummy no, but the smell is different. Stinks, but it's not very stinky. So we eat, guys. And then, so one plate yung naubos ng husband ko, guys. Sabi ko siya, hindi naman to siya masyado maamoy or mabaho kasi nga this is expensive dry fish, hindi to yung mga maliliit. So next time, guys, nagpakain ko siya ng guys, dry fish, guys, hindi na siya kumain, guys, kasi nga yung smell ng dry fish is more strong naman siya, guys, kasi pinatikim ko siya ng ibang dry fish. So after that, guys, so pinatikim ko siya ng mga Filipino foods, guys, yung luto ng mama ko, luto ng papa ko, everything na kinakain niya, guys, except sa seafood or pork. So sinabi ni sa akin, guys, I can't eat anything except pork or seafood because meron siyang ibang belief, guys. Ang ganyan. So nag-follow lang siya sa guys, sa Bible. Hindi sa hindi sa mga tao na mga pork diyan. Sabi ko, kumakain ako ng pork. Bakit
bakit you don't want me to eat a pork? That's so, you are allowed to eat a pork na, but once we get married, you are not allowed. So that is our deal, guys. Pag once I get married to him, I must accept his rule, guys, na hindi ako kain ng pork. But I said to him, that's not a problem for me because I am not always eating pork. But I love seafood. Sabi niya sa akin, okay lang naman kumain ka ng seafood, but I will not eat a seafood. So after that, guys, is everyday siya nagliligaw siya sa akin. So tumutulong din siya sa aking mama papa. But sometimes my mom, guys, is naiiyak na talaga siya sa aking bana. So after 2 weeks sa panliligaw niya, guys, is tinanong ko talaga ang aking mama or papa kung ano talaga ang sa tingin nila sa aking husband. If he is sincere or not. Or if he is genuine or not. Hindi talaga ako basta-basta mag-decision sa life, guys, kapag hindi ako naka-ask ng advice sa aking mama or papa or sa mga nakakatanda kong mga kapatid if it's really good to marry him or not. So, wala na siya sa balay, guys, kaya ulit naman siya, guys. So, also, pag gumana to, guys, is ningon akong papa, guys, nga butan gid siya. Wala ko lain nakita sa iya nga kanang lain og batasan or mangulata. Dili na niya gawain ang mangulata kay tungod ang tinuod nga mangulata is weak person. The man who will abuse their wife, will hurt their wife, is a weak person. Yun. Sabi naman ng papa ko, guys, is he's a really a good person. You know? He would never hit you. He would never abuse you. So yun ang sabi ng papa ko, and he said, you must tell me the truth before ako makadecide na magminyo ko sa ako ang husband if I will accept his engagement to me, because I don't want to make a mistakes or a sin from God, and I do not want to regret at the end of the day after my marriage. And then my father told me na it's your choice to choose him, but my father like him so much. If my father will say no, or kung ano yung nakikita niya sa husband ko, I will break up him. Mingon ko nga sorry, dili ti ka madawat, dili ti ka mahimong ba na. Pangita na lang og laing babayi, ngay mong pakasilan. Wala na ko, guys. Pero, ang akong papalingon man nga, go for it. He is the right one for you. O, diba? But that time, guys, buro na ilang napit ko sa akong husband, guys. Pero sa pag-abot ang pamisita niya, guys, limit yun kayo ang oras na sa akong husband, guys. Kabalo mo sa nang limit, guys. Kana mag-limit, guys, is pag-abot ng alas 8, alas 9, guys, tawag na din ako mama sa kuha. Nga, it's time to go home now. Wala man ako mama nga, go home now, it's time to go home now. So, pag it's time to go home now, guys, ay, alam na lang nga sa band ko na hindi siya pwede magstay ng 10 p.m., guys, or 9 p.m. Sabihin ko sa kanya, you have to go home now. Yung mama ko magagalit. Sabihin ko sa kanya, guys, sabi siya, no worries, I will go home now, and muhag din siya sa kuha, guys. Okay, na siya diri, guys. And then, muhamid din siya sa akong mama, guys. Muhag din siya sa akong mama. Muhamid po siya sa akong papa. Muhag po siya sa akong papa. And then, muana din siya sa akong mga igsoon, guys. Goodbye, everyone. See you tomorrow. So, 1 month yun ang iyang pagbisita sa kuha, guys. 1 month po iyang pag-antos, guys. O 1 month po ang iyang limit sa time na muuli siya, guys. O 1 month po ang iyang pag get to know each other sa kuha, guys. So, di ba? 1 month ang iyang pag-ila-ila sa kuha. Because gusto niyo kong makilang niyo kung maayo sa iya, ha? Ana siya, wala siya batasan ni gitago sa kuha. Tinuot kay karon man, guys. More mo gyapon yung batasan sa nagila pa mi. Na may uban ni aram, usab dali mong banan. No, if you are wise, you should observe your husband before you marry him. Ana. Makabalo jud kang ang lalaki mausab after 2 weeks or after 3 weeks nga pagpamisita niya sa imo nga. Gikapoy naman ko uy, pamisita uy. Gikapoy naman ko og kanang pulat sa anang bimbang-bimbang uy, no. My husband, wala jud siya na binasto sa kuha. He respect me. At sabi jud ko sa iya, guys, kay sabi ang pud sa akong mama, guys, na I want you to marry a man na siya lang yung makaano sa iyo. Tapos, para pag once mag-away mo, dili ka himuon bitag dautan niya. For example, mingon sila nga, dili man ko nakauna sa imo ha. Anong kunkuan man ka? Bali, wala siya may istorya nga dautan sa kuha ba? Ana. So, mao gina ako ang giniper me ginauna nga, I don't want my husband telling me a hurtful words or a painful words or bad words about myself. So, every time nga naami away, guys, dili jud na siya makaingon og dautan sa kuha, guys. Ang giyara yung buhaton, guys, is muhag na sa kuha, guys. Suri na siya sa kuha, guys. O mo siya masulti dautan sa kuha. Nabakoy pas uwa. O, di ba? Kasi yara magyud lalaki sa kuha ang kinabuhi. O siya ray lalaki nga akong gipa charong-charutan di ara. So after, guys, 1 month, nag-engage naman mi sa mga husband. So wala pa jud ko nag-expect, guys, nga iya akong will you marry me?
nga wala akong ginikanan akong ate ra gyud kay syempre para sa iya guys is kuan ra na lahi man akong husband guys kay dili man na romantic akong husband. Hindi siya romantic, ang gusto lang niya magbigay ng pera sa akin guys. Kasi yung flower daw guys, sabi niya sa akin, malanta lang yun. Pero yung pera, alam niya na you can buy something for yourself. Mga ganyan. So sabi ko sa kanya, tama naman din siya. Kasi hindi ako mahilig sa flower guys. If I receive a flower guys, and then magkunaw na din ko, pagka malaya naman po di, mangita na po ko batol, ani butang na ako nini, manimaho. Uy, sayang ka yung kwarta. Ang imong kwarta na sayang na tungod sa flower. Pero ay no naman nga na siya sentimental badyo kay gitagaan po ko ni flower atong Valentine's Day. Pero sa tinuod lang ingon siya sa kuha nga ang flowers is malanta ra gyud na, malata ra gyud na. Ano siya sa ko pareha pud bingon una guys. Tagaan ko ni kwarta guys kana bitong nami anniversary guys or something birthday. Iya kong gastuhan guys pero ang galo sa kuha kwarta ra gyud no. Ang mayo kay tagaan ko kwarta. Kwarta ulay mga kuan-kuan kay di man romantic ako nga sa pares anong uban nga mag-romantic niya. Ang resulta away di ba? Magkunkuan ra gihapon magkimintahay sa gasto. So pag will you marry miss akong husband sa kuha guys is gitanggap na dayon ako ang singsing guys kaya nga ako mga parents is agree magyud kay sa iya niya ako akong mama ug papa guys happy pud kayo para sa kuha kay syempre that's my dream baya pod nga will you marry me ko og kuan kaning engage kog tinarong tapos pakasalan kog tinarong. Oh pagkahuman ato guys is ningon akong husband is mag-process na daw ko numi og papel. Ano ko sure, mag-process na og papel pagka kuan. So, nag-ask na mi sa Google, guys, kung sa'y mga requirements. So, yan, tupod mi sa, ano, guys, I think, dito sa City Hall, guys. So, mi, guys, nami mga requirements dito. So, nag-tree planting mi, seminar mi, before siya nibalik sa iyang country. So, sa pagbalik niya sa iyang country, guys, is 2 weeks ra gyud siya dito. Nag-process ra gyud siya paper, guys, para mabalik diari sa Pilipinas. Tapos, pag ato, guys, is ningon siya sa kuha nga makahulat ba daw ko sa iya og 2 weeks ako makahulat isod pug dili ko makahulat sa imo nga 2 weeks sa magyapon na tapos siya basin daw binuangan ako siya kasi syempre bata pa ba kung yung papa pa jud char so ana pud siya sa ko guys mingawon jud ko maayo sa imo nga dili na jud ko ang mingon po siya ko guys I cannot live without you anymore man ano pud ko nga I'm so glad that you really love me. Thank you so much for visiting me here. Thank you so much for accepting our family rules. Thank you so much for loving my family also. Not only me, but my family too. O, di ba? So, after that, guys, pagbalik na niya sa Europe, nag-ano na siya, nag-process. So, ang process amo ang marriage, guys, diya na ninyo makita sa ang part 4. So, comment below, guys, or share this video para makabalo mo kung unsa ang mga requirements o kung unsa ang amo ang pag-process gikan sa City Hall until sa church wedding.